Inilikas na ang daan-daang residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon dahil sa namumurong banta ng pag-agos ng lahar. Una rito itinaas na rin kahapon ng ang bulkan sa Alert Level 3. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Ruel Saldico. Ruel. At ito ay patuloy tayo nandito ngayon sa Office of Civil Defense sa Camp Seminola sa Legazpi City ay kakatapos pa ng pagpupulong ng OCD sa pinangunahan nito ni ASEC Rapi Alejandro. At ngayon ay ating tinutukan kanina ang kanilang pagkasagawa ng pag-meeting dahil nga yung posible nga talagang magkaroon na lahar flow. At ito yung sa mga pinangambahan na mga residente at binanggit dito sa meeting yung tuloy-tuloy na pag-ulan hanggang sa mga oras nito na simula pa kagabi ay walang tigil ang tinamaan nasa may higit ng 3,000 mga individual at halos 500 na mga pamilya ang mga inilikas sa mga iba-ibang mga evacuation center sa mga oras nito. At ay kanina ng PMP, AFP ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-evacuate sa ating mga kababayan. At sa ngayon naman ay ang Philippine National Police sa kanilang law and order ay kanilang sisiguruhin na walang mga human activity sa loob ng mga permanent danger zone yung 6 kilometer. At sa ngayon ay ang pagpupulong nila ay higpitan ang mga bawat barangay na nakapalibot naman sa Bulkan Mayon. At ito naman ang pinungahan kanina ni ASEC Rapi Alejandro dito naman sa kanilang pagpupulong sa pakaparin natin si kumusta po yung pagpupulong kanina para ito pagpupulong kanina sa OCD po tatlong bagay lang ang in-emphasize ko, no? Una-una, safety and security ng ating mga affected communities. Dapat wala pong tao sa 6-kilometer permanent danger zone. So, as we speak, may mga 100 families pang inaalis. But we were assured by the province at yung PNP na magagawa naman yan hanggang bukas na maalis sila. Second, yung sustainability ng ating mga evacuation centers. So, ina-address na natin yung mga kakulangan dyan, tubig sa mga community kitchen and other facilities. And pangatlo, yung paghahanda natin pag itaas to alert level 4. So yun po, bigyan natin ng oras mag-react yung ating mga ahensya. Nandiyan naman ng mga resources na available at we assure our local government units na yung national government handa kaming magbigay tulong kaagad or ibigay yung mga augmentation na kailangan ng probinsya. Okay, UN may tanong kay ASEC Rapi Alejandro. Wala na ito. Yes, Ruel, can you hear me? Si Karen ito. Hello? Yes, Ruel. Siguro ang katanungan ko lang, kumusta yung lagay ng panahon dyan? Kasi kahapon, may mga eskwelahan sa may Albay na nagsuspindi ng klase. Oo, Ruel, can you hear me? Hello? Yes, Ruel. So kahapon, yung lagay ng panahon, kasi kahapon may mga nagsuspend nga ng mga klase sa mga paaralan. Itong pag-uulan, kumusta naman dyan sa area malapit sa Mount Mayon? At kung sakali man na may mga biglaang malalakas na ulan na nakaka-aggravate ito, makakapagpalala pa ito sa sitwasyon dyan, nabanggit mo yung posibleng lahar flow. So nakahanda na ba ang ating LG at mga kababayan dyan, Ruel? Kasama sa paghahanda yung weather condition nito. Apektado tayo ng shear line dito sa Bicol, dito sa Albay. Kaya tuloy-tuloy yung pag-uulan. So, hindi pa maganda yung panahon. Kaya kasama po sa pag-build up namin ng scenario, itong weather. So, pinaghahandaan natin ito. Kasama yung mga yung mga eskwela, may mga lugar na nag-suspend ng klase kasi hindi pa po talaga maganda ang weather dito. But kinoconsider po yan sa ating planning at pinaghahandaan natin na hindi lang yung activity ng Mayon, pati na rin yung activity ng ating weather.
Right, si Asek Rafi po ito, no? Tama, ng Office of Civil Defense. Thank you po, Asek Rafi. Yes, ma'am. Thank you po. Okay, ingat po kayo. Roel? Si Asik Rafi Alejandro ang nag-OCD. Dito sa Office of Civil Defense sa Region 5 sa County sa Legazpi City. Ito si RH18 para sa MBC Network News. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Roel Saldico.